mga tao ay namumuhay ng payapa. Ang baryo ay napapalibutan ng mga palayan at kagubatan. Isang perpektong lugar para sa mga nagtatagong nilalang ng gabi. Isang gabi, isang kakaibang pangyayari ang nagbigay ng takot at kaba sa mga residente. Si Aling Maria, isang matandang hilot at albularyo, ay kilala sa baryo bilang tagapagpagaling. Isang gabi, habang siya ay nasa kanyang maliit na kubo sa gitna ng palayan, narinig niya ang mga sigaw ng kanyang alaga na mga manok. Agad siyang lumabas upang tingnan kung ano ang nangyayari. Nakita niya ang isang malaking ibon na may mahabang pakpak, matalim na kuko, at mapulang mga mata na nagniningning sa dilim. Ang ibon ay nakasubsob sa kanyang mga manok na walang awang kinakain. Nang makita siya ng ibon, mabilis itong lumipad palayo, iniwan ang mga patay na manok na puno ng kagat. Ang balita kinabukasan, ikinuwento ni Aling Maria ang kanyang nakita sa mga kapitbahay. May aswang dito sa ating baryo, sabi niya. Nakita ko kagabi, isang malaking ibon na may mga mapulang mata. Kinain ang aking mga manok. Nagpulong ang mga tao ng baryo upang pag-usapan ang nakita ni Aling Maria. Si Kapitan Ricardo, ang pinuno ng barangay, ay nagpasyang magbantay ang mga tao tuwing gabi upang tiyakin ang kaligtasan ng lahat. Naglagay sila ng mga bantay sa bawat sulok ng baryo, armado ng mga pana, itak at bawang. Ang pag-usisa ni Luis, isang binata na kilala sa kanyang tapang at liksi, ay naging interesado sa kwento ni Aling Maria. Kailangan nating malaman kung sino ang aswang na ito, sabi niya sa kanyang mga kaibigan. Hindi tayo pwedeng matakot na lang ng ganito. Nagpasya si Luis na mag-imbestiga. Sa tulong ng kanyang mga kaibigan, gumawa sila ng plano upang hulihin ang aswang. Tuwing gabi, nagbabantay sila sa paligid ng bahay ni Aling Maria at ng iba pang mga residente. Ang paghaharap isang gabi, habang nagbabantay si Luis malapit sa kagubatan, narinig niya ang mga kaluskos. Dahan-dahan siyang lumapit at nakita ang isang anino na gumagalaw sa ilalim ng mga puno. Nang lumapit siya, nakita niya ang malaking ibon na nakita ni Aling Maria. Ngunit bago siya makagalaw, ang ibon ay biglang nagbago ng anyo. Naging isang babaeng matanda na may mahabang buhok at matatalim na ngipin. "Ikaw ba ang aswang na nananakot sa aming baryo?" sigaw ni Luis habang itinutok ang kanyang itak sa babae. "Oo," sagot ng babae, na ngayon ay may mapanirang ngiti sa kanyang mga labi. "At walang makakapigil sa akin." Agad na sinugod ni Luis ang aswang, ngunit mabilis itong nakailag. Sa tulong ng kanyang mga kaibigan, nagawang palibutan nila ang aswang. Nagtulong-tulong sila upang labanan ito, gamit ang kanilang mga itak at bawang. Ang pagkatalo ng aswang sa wakas, sa pamamagitan ng kanilang katapangan at pagkakaisa, nagtagumpay sila na sugatan ang aswang. Ang aswang ay tumakas patungo sa kagubatan, ngunit alam nilang ito ay mahina na. Si Aling Maria ay nagbigay ng babala na ang aswang ay babalik upang maghiganti. Ngunit nangako ang mga residente na patuloy silang magbabantay at maghahanda. Ang pagbabalik ng katahimikan. Sa mga sumunod na araw, bumalik ang katahimikan sa baryo ng San Roque. Ang mga tao ay naging mas maingat at patuloy na nagdarasal para sa kanilang kaligtasan. Si Luis at ang kanyang mga kaibigan ay naging bayani sa kanilang baryo, ngunit alam nilang hindi pa tapos ang laban. Ang kwento ng aswang ay nagsilbing paalala sa kanila na laging magtulungan at mag-ingat. Hanggang ngayon, ang alamat ng aswang sa San Roque ay binibigkas sa mga gabi ng kwentuhan, isang kwento ng tapang, pagkakaisa at pananampalataya. Sana ay magustuhan ninyo ang kwento kong ito. Mag-subscribe po para sa mga susunod pang kwento.